Impeachment laban kay Vice President Duterte. Buhay na buhay pa. Panahon na lang ang problema dahil patapos na ang 19th Congress. Ilang araw na lang po tapos na yan eh. Dahil tayo papunta na sa eleksyon, campaign. February, kampanya na. So busy na ho ang lahat. Pero huwag kayong mag-alala. Ang sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. ay panahon lang naman ang nagiging problema sa ngayon. So napakaganda ng development na yan. Dati ang sinabi niya, hindi kailangan ng impeachment, sayang ng oras, sayang panahon, laban kay Sara Duterte. Yan ang unang statement niya at kanyang opinion. Pero ngayon, ang sinasabi niya, panahon na lang ang nakikita niyang problema dahil wala nang papasok na congressman at senado kapag nag-umpisa ang kampanya. Pero ang isang magandang balita rito, dahil nagbago ang statement ng Pangulo matapos magbigay ng sariling opinion ang legal counsel, chief legal counsel na si Juan Ponce Enrile sa social media at sinabi niyang impeachment process, rule of law ay nasa saligang batas. Kailangan niya ng pairalin, hindi yung mga petition, hindi yung mga rally. So, naniwala ang Pangulo dyan. Kaya after election, ito na yon. Kaya ito tinalakay ko, ito na ngayon ang ating pagkakataon. Lalo na kayong mga botante, kayong mga followers ko at subscriber ko dito po sa aking mga channel. Itong MA Pinoy TV at Mike Abe Opinion. Mag-i-election tayo. Ang ilagay po natin na mga kandidato ay yung sa tingin po nyo ay may kaalaman, may kakayanan at magiging neutral sa mga national issue. Hindi pumapabor sa isang pamilya o politiko o makasariling galawan. Kasi mag-i-election tayo. Ilagay natin sa balota ay yung may prinsipyo, may pag-asa, may pagmamahal, malasakit sa ating bansa. Hindi pagmamahal at malasakit sa isang pamilya o isang kaibigan. Hindi po kailangan ang ganyang politiko. Ngayong magkakaroon tayo ng eleksyon, maghahalal tayo ng mga party list congressman, senador at district congressman. Dahil po kung after election itutuloy ang impeachment, kailangan mga bagong congressman at senador ang aasahan natin. Itong mga kasalukuyang senador na identify naman, body language na kanilang ginagawa, mga statement, puro utang na loob at pagkakaibigan ang puhunan para sa paboran ang mga Duterte at si Sara Duterte. Huwag nating ibalik yan sa Senado. Huwag nating bigyan ng pagkakataong maging senador sila dahil magiging senador judges sila kapag natuloy ang impeachment after election. At ang mga congressman ganoon din. Yung mga congressman na hindi maninindigan sa napakalinaw ng mga ebidensya by trial of public trust dahil sa mahigit na 6 milyong pisong hindi may paliwanag kung saan ginamit. Yan po ay korupsyon. Yan po ay betrayal of public trust. Kawalan ng tiwala ng taong bayan. Kasi kung inyong ibabalik ang komposisyon ng Senado ngayon, baka magkaproblema kayo kapag natuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte after election. Sigurado yung kasalukuyang mga senador nandyan, pro-Duterte yan. Baka mahirapan yung makuha yung 18 to 16 vote para ma-impeach si Sara. Ngayon, kung magpapalit tayo ng 12 senador, kasi 12 lang yung papalitan dyan, yung 12 dyan mananatili. Hayain natin si Robin Padilla maiwan dyan mag-isa kasi wala tayong magagawa hanggang 2028 pa si Robin Padilla. Kahit anong gawin natin, nandyan pa rin siya. Meron pa siyang natitirang 3 taon. Pero itong iba na identify, ayaw ko ng pangalanan. Alam na ninyo yan, may idea na kayo. Sino ba yung re-electionist na 12? Na kayo ay nagtutuda na baka ito maging pro-Duterte, maging pro-Sara Duterte kapag nagkaroon ng impeachment after election. Huwag na ninyong ibalik yan. Kasi kung ang trabaho nila ipagtanggol ang ating pinagdudahan at pinagdudahan nyo na corrupt or nagsamantala sa pera ng bayan, ibabalik nila o hindi nila i-impeach, hindi sila para sa bayan. Meron silang pinoproteksyonan, hindi kailangan. Kaya itong desisyon at sinabi ng Pangulo na ang panahon ang ating kalaban para sa impeachment process
Ito yung pagkakataon. Big challenge ito sa inyong lahat, sa ating lahat ng mga botante pagdating ng Mayo. Aralin nyo, sino ba itong mga re-electionist na ito? Ito ba mga ito'y kapanipaniwala? Sino ba yung mga re-electionist dyan? Yung mga Bilyar, Cayetano, Tolentino, Lapid, sino ba? Bato, Bongo. Ayan, ilan na, 7 pa lang yan. Basta 12 po yung re-electionist na yan. Bong Revilla. Di ba? Yan po yung mga yan. Okay? Kailangan ba sila makabalik sa Senado? Jaime Marcos, isa pa yan. Hanggang ngayon, di mo malaman, namamangka sa kung ilang ilog. Di mo malaman kung maka Marcos o maka Duterte o maka Sarili. Lahat. Di mo malaman Ayan po, yung mga taong yan. Aralin po ninyo. 12 yan. Kulang pa yung nabigay ko. Parang siyam pa lang. Meron pang 2 o 3 kung sino pa. Basta 12 po yung re-electionist na yan. Sila ba'y kailangan pa natin o hindi na? Sila ba'y pagkakatiwalaan kapag nagkaroon ng impeachment against Sara Duterte after election? Kung may pagdududa kayo sa kanya, sa mga yan, di huwag natin iboto. Ang iboto natin yung may paninindigan, may pag-asa, maninindigan sa mga isyong ito pagdating ng trial o after election. Wala na ho tayong magagawa pagka panahon. Although, sa akin pong pagkakaalam, kung meron lang sakripisyo at talagang malasakit, kasi obligasyon po ng Senado at Kongreso ang impeachment, kung anong tatalakayin. Kung inireject ng Kongreso, tapos na ang issue. Pero pag sinabi ng Kongreso na merong probable cause, merong basihan, dapat dalhin na sa Senado. At pag nasa Senado na, hindi ho dahilan ang kampanya. Dapat magtrabaho ang mga senador. Magpunta sila sa bawat araw ng hearing or trial. Hindi sila pwede makaiwas doon kasi trabaho nila. Ang harapin, obligasyon, pinanumpang sa tungkulin na kahit recess na, dapat magtrabaho sila. Dahil namang recess ng Kongreso, ay yan kanila lang rules. Hindi naman Republic Act yan. Hindi naman isang batas yan na sila'y recess ngayon. Yan ay calendar lang. Ginawa lang na kalendaryo o schedule, rules, under the rules ng Senado at Kongreso na nagbe-break sila, nag-holiday sila. Pero walang batas na sila inuutosang mag-holiday. Kaya, nanumpa sila sa saligang batas, meron silang obligasyon. Kaya sa aking pananaw, isang issue pa ito. Kahit pag natanggal, ipinarward na ng Kongreso ang article of impeachment sa Senado, magkaroon na ng impeachment trial, dapat mag-trial sila. Kahit break, kahit kampanya. Trabaho nila yun Dahil yung mga senador hanggang June 30, ang mga congressman magtrabaho din. Yung magiging prosecutor, yung team na prosecutor ng congressman na i-assign sa Senado kapag nagkaroon ng trial, magtrabaho sila. Dahil ang kanilang pagiging congressman at senador ay hanggang June 30 pa ng taong ito. Ayan po. Kaya, ang sabi ng Pangulo, kulang na sa panahon, pero sa akin pananaw, kung tatrabahoin ng Kongreso at Senado ang trabaho nila, walang panahon kulang. Kailangan, dapat nilang gawin. Kaya nga lang, kung talagang magiging personal ang kailang desisyon, mga congressman at senador, na iwanan na ang trial, mangampanya sila dahil gusto nilang maging congressman at senador, ay wala tayong magagawa ron. Pero, obligasyon nilang trabahuhin yung kaso kapag nasa kanila na. Yan po yan. Ano po yung masasabi diyan? Hindi pa tapos. Buhay na buhay pa ang debate, argumento, usapin, pinag-uusapan, pagpapatalsik kay Sara dahil sa di umano'y corrupt government official, di umano'y betrayal of public trust, di umano'y may panunuhol, pagsisinungaling, at marami pang iba na nadiscover ng marginalized sector, ng civil society, ng kaparian at ng mga abogado. Kaya nga silang complainant sa 3 na impeachment na nakapile before Congress. Please like and share ng video ito.